Kung ikaw yung tipo ng tao na mas gusto yung user experience pagdating sa isang smartphone, sa tingin ko, magugustuhan mo itong phone na to. At ito lang naman ang nating phone 3A. At based sa paggamit ko dito, may mga nakita kong upgrades and also mga nabago sa phone na to from previews nating phone 2A. At marami akong mga nakitang review na ito daw ang sulit best valued phone ngayong 2025. Pero ang tanong, totoo ba? Sulit nga ba talaga para sa presyo? Dapat ka ba magpadala sa hype? And also, ano yung mga pros and cons na na-experience ko sa phone na to? Lahat ng yan, pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. So, pagdating sa unboxing nito, just a nating phone thing pa rin. Super common. Makikita agad natin dito yung nating phone 3A unit. And then, nandito na rin kapare ko yung ating charging cable. Nandito na rin yung user manual at saka yung SIM ejector natin. And guess what? Wala pa rin po tayo ditong charging brick. At ito na nga, ang nating phone 3A. So, unahin muna natin pag-usapan yung presyo nito para maset natin yung expectation ninyo. Una, meron tong 19,990 SRP para sa 8128GB and 22,490 naman para sa 12,256GB. Actually, pwede nyo itong ma-order or mag-pre-order sa Digital Walker. Ilalagay ko po yung link ng shop nila dyan sa description, FB page, and also yung kanilang Shopee. At saka kung gusto nyo nga pala silang bisitahin sa mga malls, meron din po sila dyan. Hanapin na lang ninyo if available sa area ninyo. With that said, pag-usapan na natin yung design and also looks ng phone na to. At ito na nga, ang nating phone 3A. At pagdating sa design nito, nandiyan pa rin yung kanilang signature and also pamosa na style, which is the transparent back design. At pagdating dito, nagustuhan ko talaga yung design niya. Medyo fresh kasi yung looking nito unlike sa design ng nating phone 2A Plus na gamit-gamit ko ngayon. As you can see, may mga konting pattern na binago and then yung mga screws nilipat nila ng placement, but at the same time, the same pa rin sila ng design, which is yun yung gusto ko. Kapansin-pansin din dito yung pagbabago ng kanyang camera bump, medyo mas pinalaki or mas binump kasi triple camera setup na yan unlike sa dual camera setup ng nating phone 2A Plus. Isa pa nga pala sa nagustuhan ko sa mga nating phone, meron na silang identity. Kumbaga, kung makikita natin tong phone na to sa labas or sa public, alam mo na kay nating yan or isa yang nating phone. Kumbaga, the same sa Apple and also Samsung, kapag nakita natin yung mga signature style nila, malalaman agad natin na iPhone to and also Samsung to. At ngayon, meron na rin ganon si nating. Ganon pa man, meron pa rin akong hindi nagustuhan dito. At yan yung pagiging glossy finish ng back part nito. At dahil nga glossy, magiging kapitin to ng fingerprint at saka ng mga smudges. Isama mo pa na wala tong included case, kaya magkukuskus or punas method talaga tayo dito para malinis yung back panel. Completely flat na nga din pala yung back part nito, but don't worry dahil comfortable pa rin naman siyang hawakan. Wala naman siya yung matalas na edges or uncomfortable feeling kapag hawak-hawak mo siya in one hand. So, wala namang magiging problema. And then pagdating sa build material na ginamit dito, meron pa rin tayo ditong plastic frame. And then, ginamitan yung front and back natin ng glass material. Bale, yung ginamit na protection dito is Panda Glass. Bale, ito yung cheaper or alternative version ng Corning Gorilla Glass. At yung pinagmamalaki ng Panda Glass protection yung scratch resistant neto. But pagdating sa durability, Corning Gorilla Glass pa rin talaga. At base experience ko, ako na yung magpapatunay na okay yung scratch resistant neto. Dahil simula nung March 4 hanggang ngayong March 12 na gamit-gamit ko siya, wala pa rin tayong mga nakukuhang gas-gas dito kahit na nilalagay-lagay ko lang siya sa table ko. Ito kasi yung naging malaki kong problema dun sa nating phone 2A Plus, talaga nagkakaroon ng gas-gas yung likod niya, kaya napabili din ako ng case para doon. And yes mga kapare ko, the same na yung front and also back glass natin naka Panda Glass protection. Upgraded na rin yung ingress protection na ginamit dito dahil naka IP64 rating na tayo unlike sa IP54 na meron sa nating phone 2A, which is mas naging upgraded yung pagiging dust resistant neto. And speaking of new, may nadagdag na rin dito na isang button. At ang tawag dito is essential button or should I say AI button. Nag-implement na rin kasi ng built-in AI si nating sa nating phone 3A. At yung tawag nga nila dito is essential space. Basically, isa siyang AI organizer na kung saan nag-i-store siya ng mga screenshot, data or content, note at saka ng voice recording. And based sa mga data na to, gumagawa siya ng sarili niyang schedule para sa'yo. Bale, ganito siya nag-work or gumagana. For example, nanonood ka ng YouTube video, nagbabrowse ka ng article sa Chrome or kaya nasa Facebook ka and then may nakita kang information. So, ang kinakailangan mo lang gawin is just press the AI button ng isang beses lang and then magte-take siya ng screenshot and then dito, pwede kang mag-add ng notes and then after that, save na yon. And then, meron ka ring option na kung saan kapag nilong press mo yung AI button natin dito, ma-activate yung voice recording function nito. Na kung saan, pwede mong i-record yung bagay na kinakailangan mong i-remind sa'yo or ma-remind ka. Or kaya i-record mo yung sinasabi ng jowa mo kaya ng asawa mo sa'yo para hindi ka pa ulit-ulit. Mga ganong bagay.
Seriously. At kung gusto mo namang i-access lahat ng mga na-record mo, kinakailangan mo lang i-double press itong ating essential key and then papasok na tayo sa essential space. And then dito, makikita na natin lahat ng mga na-record nating data. And then, nandito na rin yung mga ni-schedule niya. And then kapag chinek natin yung screenshot, gumagawa na rin siya ng quick summary. Kagaya na lang neto, in-screenshot ko yung item na to dahil gusto ko siyang bilhin. And then, nung chinek ulit yung screenshot na yun, as you can see, meron na siyang summary sa baba. Ano yung presyo, ano yung specs, at kung ano-ano pa. And based sa paggamit ko sa kanya, actually, helpful naman tong AI na to. Kaso nga lang, hindi pa siya ganun ka-develop. Version 1 pa rin naman kasi to, kaya may mga na-encounter pa rin tayo mga bugs. And also, may mga features na hahanap-hanapin mo pa rin. Pero ang kagandahan dito, dahil nga community-based or nakikinig sa community si nating at magsasuggest tayo sa community kung ano yung mga gusto nating ilagay dito sa AI na to, marahil malamang sa alamang, gawin nila or i-implement nila to sa mga susunod na update. At least, based sa studies nila. Pagdating naman sa display nito, meron ding upgrade kahit papano. Una, meron na tong 6.77-inch AMOLED display na naka 120Hz support and meron ng HDR10 Plus and Full HD Plus 1080p resolution display. Actually, mas malaki yan ang di hamak unlike sa 6.7-inch na meron sa ating nating phone 2A Plus. Kaya medyo slightly matangkad to ng konti unlike sa nating phone 2A. At pagdating sa video streaming, wala din tayong problema dito. Meron na tayo ditong widevine L1 support pagdating sa Netflix. Yun nga lang, wala tayong HDR support dito pero meron naman tayong HDR sa YouTube kaya magagamit pa rin. Pagdating naman sa brightness, meron na tayo ditong 1300 nits para sa global brightness and then 3000 nits naman para sa kanyang peak brightness for HDR. Kaya kung gagamitin mo to outdoor kahit na tanghaling tapat, visible pa rin yung contents neto. Kaya kung usapang display lang, wala tayong problema dyan. Next naman natin pag-usapan yung performance part ng phone na to. At simulan natin sa chipset na ginamit dito. Dahil nagbalik loob na ulit sila sa Snapdragon chipset dahil ginamitan na to ng Snapdragon 7S Gen 3. At uunahan ko na kayo, hindi po chipset monster tong phone na to unlike sa mga phones na nasa gantong presyo na malalakas talaga. Dito kasi sakto lang at katamtaman lang. Pero sa totoo lang, okay naman yung chipset na ginamit nila dito. Hindi ko nga lang nagustuhan na yung ginamit na storage version dito is UFS 2.2 pa rin. Sana man lang ginawang 3.1 or 3.0 para okay at mas mabilis dahil nakakuha tayo dito kapare ko ng almost 800,000 and 2 benchmark score. At kung usapang usability lang ng device, walang problema tayo dito. Napaprocess niya naman lahat. Kung usapang navigation, opening application at pagsabay-sabay yung mga application sa background, walang problema dito. Pagdating naman sa gaming, okay din yung naging performance natin. Actually, tinesting ko to sa 5 games na madalas sa ating nilalaro. At ito yung mga nakuha nating performance sa kanya. At unahin natin yung tatlong MOBA games which is MLBB, HOK at saka Wild Rift. Uunahan ko na kayo, yung naging problema ko sa nating phone 2A Plus wala siyang high refresh rate gaming kaya most of the time yung mga game na madalas nating nilalaro magra-run lang dito sa max 60 FPS. At pagdating dito sa nating phone 3A, ganun pa rin yung problema natin. Pagdating sa Mobile Legends, sinet up natin sa pinakasaganda settings which is high settings pa lang. Kaya yung naging resulta nito is 60 FPS lang sa MLBB. Pero kagandahan dyan, maintain naman siya doon kaya walang problema. Ganun din yung naging performance niya sa HOK pero dito naka-max out settings tayo dito. Max yung frame rate, ultra yung resolution, and then yung graphics quality nakaset sa 4. Pero yung nakuha nating FPS dito is 60 pa rin. Pero kagandahan nito, the same lang din ang MLBB, nag-maintain siya sa 60 FPS. At kung mayroon mong pagbaba, bumababa sila ng 55 and 56 FPS and then bumabalik din agad sa 60. Pagdating naman sa Wild Rift, max out settings lang ulit, 120 FPS and then yung resolution natin nasa medium and then yung graphics quality natin is nasa high. At pagdating dito, surprisingly, nasa 120 FPS yung gameplay natin. So, way more optimized kasi to kaya nakakuha pa rin tayo ng 120 FPS at pagdating sa buong gameplay, wala tayong naging problema dyan. Syempre, tinesting din natin dito yung Genshin Impact and then dito, max out settings lang din yung ginawa natin. Highest graphical preset settings and then 60 FPS yung combo. At pagdating dito, okay naman yung naging gameplay natin, decent naman. Yun nga lang, medyo mababa yung nakuha nating frame rate dito. Actually, nag-maintain siya ng 48 to 35 FPS and then yung pinakamataas na natala niya is 58 FPS. Pero ang kagandahan dito, okay naman at medyo maintain naman sa ganyang FPS yan. So kung bababaan natin yung kanyang graphics settings sa lowest or low man lang or medium, for sure magkakaroon tayo ng mas stable na FPS or mas mataas pa sa mga nakukuha natin ngayon. But in overall, capable tong phone na to na makapaglaro ng Genshin Impact. Syempre, sinalang ko rin dito yung CODM. And then dito, sinetup ko sa smooth graphics yung graphics quality and then naka-max yung ating frame rate. At pagdating sa naging gameplay natin
natin dito nakakuha lang tayo ng decent 60 FPS both MP and also VR. Pero yung kagandahan dito, the same nung mga noon ng game stable naman yung nakuha nating FPS. So kung usapang VR and also MP dito sa CODM, wala tayong magiging problema. Playable naman siya. However, medyo mababa nga lang yung makukuha natin which is 60 FPS. Pero maganda yan, smooth pa rin naman yan. Pagdating naman sa thermal, actually okay lang yung nakuha nating temperature dito. Tanging Genshin Impact lang yung umangat dahil nga sinagad natin yung settings. Dahil nakakuha tayo dito ng 42 to 43 or almost 44 degrees Celsius na pagdating sa Genshin Impact. After lang yan ng 20 to 30 minutes ang paglalaro. At pagdating naman sa CODM and also sa tatlong MOBA games na nalaro natin, mababa lang yung nakuha natin. Naglalaro ng 35 to 38 degrees Celsius, which is hindi na rin surprising para sa akin dahil hindi naman nasagad yung mga game na to. But in overall, kung usapang gaming man, hindi din papatalo itong phone na to. Talagang yung kulang lang neto, wala pa tayong high refresh rate support pagdating sa gaming. Ngayon naman, pag-usapan natin yung main reason kung bakit ka nga ba bibili ng isang nating phone. At yan yung kanilang software capability. Currently, nasa latest nating OS 3.1 na tayo dito and under na to ng Android 15. At ang pinangako ni nating makakakuha tayo dito ng 6 years of software support update. At sa 6 na taon na yun, makakakuha tayo ng 3 major software update. Bale, aabot to hanggang Android 18. And oo, hindi siya kagaya ni Samsung and also ni Apple na kaya makapagbigay ng 6 or 5 major software upgrades. Pero kung i-base natin yung presyo niya para dito, di hamak na worth it yun. Isama mo pa yung mga kakompetensya niya sa price range na to na nagbibigay lang ng 3 years or 4 years software support update at most of them ay bilang lang sa daliri kapag nagpapadala ng update sa atin sa loob ng isang taon. So shoutout natin yung mga Chinese companies out there. Alam na ninyo kung sino yung mga yon. At based sa pagkakakilala natin kay nating more on community based to. Kaya kapag merong mga nakapag-report din ng bugs about sa phone na hawak-hawak nila, most likely nakaagawa agad sila ng patch or update para doon para ma-fix yung mga ganong issue. Yun yung nagustuhan ko sa kanila kasi active sila sa community or sa mga user nila mismo. Patunay na lang dyan nung gumawa sila ng nating phone to a community edition. And gaya ng sinabi ko kanina, kung user experience yung gusto mo sa isang smartphone, ito na yon. Dahil totoong solid at maganda yung software experience natin dito. Pagdating kasi sa navigation, talagang maganda, fluid, and also napaka-smooth ng animation na ginamit nila. Isama mo pa yung minimalist monochrome theme ng UI nila na napakagandang tingnan kung ako yung tatanungin. At ang maganda pa dyan, fully customized tong mga to. May mga bagong widgets na dinagdag, pwede mo rin i-customize yung laki ng widgets, pwede mong gawing uniform yung mga icons ng third-party application just using settings, at pwede rin natin i-customize yung quick access menu natin dito. Pagdating naman sa isang feature na madalas natin pinag-uusapan, yan yung kanyang glyph interface. And ako na yung unang magsasabi, hindi po gimmick itong glyph interface. Interactive light feature kasi to ng phone natin na kung saan nag-i-interact sa mga application, notification, and common gesture na ginagawa natin sa phone. For example, gagamitin natin siya as light sa camera natin. Pwede natin siyang gamitin fill light at makapag-take ng selfie or kaya makapag-picture ng maayos. Pwede nyo gawin yon. And pwede rin natin siyang gamitin na music light. Bale, sasabay yung glyph interface niya sa bit ng kanta. Pero most likely, nagagamit ko lang talaga to sa notification kasi kapag tinaob natin yung phone natin ng pa-face down, kapag meron nag-chat or meron tumawag, nagno-notify siya using glyph interface. And actually, gusto ko siya kung ako yung tatanungin. At yan din yung main reason kung bakit ko ginamit yung nating phone 2A+. Yun lang naman. And basically, yung ibang mga nasabi ko kanina, hindi ko na ginagamit dito. But useful yan. Kung gagamitin ninyo, i-try po ninyong i-explore. Pagdating naman sa battery capability ng device na to, okay din. Dahil meron tayo ditong 5,000 mAh of battery capacity and 50 watts fast charging capability. At kung napanood na ninyo yung review natin sa nating phone 2A+, alam ninyo na yung battery yung isa sa hinangaan ko kay nating pagdating sa phone na yon. At pagdating dito sa nating phone 3A, ganun pa rin yung masasabi ko sa kanya. Makunat pa rin, pwede mo magamit ng isang buong araw nang hindi siya na-charge basta nakadepende sa activity mo at makakasigurado ka na hindi siya basta-basta mamamatay kahit naka-mobile data ka in public. Pagdating naman sa charging speed neto, kulang-kulang 1 hour din yung kinakailangan mong gugulin para i-full charge to. Mga 45 minutes actually. At okay na rin yun dahil most likely yung ginagawa mo lang naman is 2080 rule, so mas bababa pa yun. Ngayon naman, pag-usapan natin yung camera capability ng device na to. Pagdating sa rear camera neto, binubuto ng triple camera setup. Bale, meron tayo ditong main 50 megapixel camera sensor,
Meron din tayo ditong 50 megapixel telephoto lens na merong 2x optical zoom. And then meron din tayo ditong 8MP ultra-wide camera. At pagdating sa mga photo na nakuha natin, masasabi kong maganda and okay na. Good looking photos naman yung mga nakuha natin dito. Okay yung sharpness, okay yung vibrant, and also okay din yung kanyang saturation. Maganda rin yung kanyang HDR capability. However, merong mga parts sa shadow part na kung saan minsan kinukulang ng detail. Napansin ko rin yung medyo matapang na timpla nila or enhancement nila pagdating sa color, lalo na sa red, yellow, and also green. And yung iba pang mga solid colors out there, medyo iba yung enhancement niya, masyadong matapang. Pero ganun pa man, just as I said, for the price, okay na yung photo na to. Pagdating naman sa ultra-wide camera, same feedback lang din. May enhancement pa rin talagang ginagawa. At pagdating naman sa detail, just an ultra-wide thing, okay naman siya. Pero pag dun na sa mga edges na part ng mismong photo, medyo kinukulang ng detail and also sharpness. But in overall, for the price, maganda naman yung nakuha natin mga photo quality dito. Pagdating naman sa video capability nito, ay kaya nito mag-shoot ng 4K at 30fps with EIS and OIS. Pagdating naman sa video capability nito, kaya nito mag-shoot ng 4K at 30fps and with EIS na to. And tama kayo, sad to say, wala pa tayo ditong 4K at 60, pero pagdating sa video quality, okay naman at maganda. Sa stabilization na lang talaga magkakaroon ng problema. Use gimbal na lang kung mas gagamitin natin sa mas seryosong usapan like filming or kaya vlogging. At dito naman sa kanyang selfie camera, meron tong 32 megapixel camera sensor, and then kaya nito mag-shoot ng 1080p at 30 and 60fps. At yung nakikita nyong video ngayon is shoot ng 1080p at 60fps. And yeah, wala siyang 4K pagdating dito. At pagdating naman sa nakuha nating photo quality dito, okay din kagaya ng main camera. Yun nga lang, mas napansin ko na mas nakakakuha tayo dito ng mas soft na photo or output kapag medyo hindi ganun ka-okay yung lighting. So kinakailangan pa rin talaga natin ng proper lighting para mas makakuha ng maganda and also sharp na photo. At kapag nakahanap ka na nga ng magandang angulo and also source of light, makakakuha tayo dito ng decent at magandang photo quality. At yung isa pa sa pinaka napansin ko dito, maganda yung kanilang edge detection pagdating sa ating portrait mode. So isa yan sa mga nagustuhan ko pagdating sa selfie camera. At pagdating dito, masasabi kong goods na goods na to para sa presyo. At bago magtapos ng video na to, pag-usapan natin yung pros and cons. Unahin natin yung pros. Una, nandyan yung ating 6-year software support update. Napakaganda niyan. Kahit na 3 major software update lang yung makukuha natin sa 6 years na yon. May solid at magandang mid-range capable camera. Kitang-kita naman natin sa mga output. Okay din yung dinagdag nila dito na AA feature, which is yung essential space. Naka IP64 rating na rin. Meron na rin glass back and also glass front na tigid sa lahat meron tong magandang software or UI. Pagdating naman sa cons, unang-una, walang eSIM. Pangalawa, wala din tayo ditong wireless charging. Pangatlo, wala tayong high refresh rate support pagdating sa gaming. Pangapat, 1080p pa rin yung video capability ng ating front-facing camera. And then yung last, wala tayong kasamang case sa box, kaya kinakailangan nyo pang bumili. At pagdating naman sa conclusion and also overall verdict ko about sa phone na to, masasabi ko na solid choice to kung isa kang tao na way more on usability yung pinapriority at gusto ng phone na pang matagalan, aabot ng 5 hanggang 6 na taon na paggamit, ito na yon. Pero kung yung hinahanap mong phone is malakas sa gaming, ako na una agad magsasabi sa'yo na hindi para sa'yo to. Pwede kang makapaglaro dito pero common lang at kailangan pa mag-tweak ng settings para makakuha tayo ng mas decent FPS. So pagdating dito, di ko siya talaga marirecommend sa gaming dahil hindi din naman talaga siya build sa ganon. Pero just as I said, kung ikaw yung tao na naghahanap ng main phone na tatagal ng ilang taon or kaya gagamitin lang as secondary phone and hindi mo naman paglalaruan or kung ano naman, okay na to kapare ko para sa presyo. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Share nyo naman yung opinion nyo about dito sa nating phone 3A. Okay ba siya sa inyo or hindi? Comment down below.